DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Sinungaling! Pinatay mo na nga ang tatay ko, pinasasama mo pa? Dahil sa pagpatay mo sa kanya, naghirap kami ni inay, nagpaalila para lang mabuhay at makapagtapos ako ng pag-aaral! Walang iya ka talaga! Ang dapat sa'yo ihulog sa impyerno! May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ang Dapat Sa'yo Ay Ihulog sa Impyerno. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako, ang bukas. Han, hindi ka pa ba tapos? Tapos na ako, Han. Lalabas na ako. Wow, napakaganda talaga ng misis ko. Ang sexy pa. O talaga, mag-asawa na nga tayo, binubola mo pa rin ako. Naku, hindi bola yun, Han. Talagang maswerte ako. Dahil sa dami ng suitors mo, ako ang napili mo. Talaga lang ha. So ibig sabihin yan, hindi mo ako sasaktan? Hindi mo ako paluluhain? Talagang hindi, honey. Lagi kitang uunawain at mamahalin. Talaga? Habang buhay. Alfie. Mahal na mahal kita, Agnes. Mahal din kita, Alfie. Salamat naman, dinalaw niyo ako dito. Kahit kagagaling niyo lang sa honeymoon. Namiss kasi namin kayo, Nay. Wala kasi kayo nung kasal namin ni Alfie. Oo nga, Nanay Carmela. Kaya sabi ko kay Agnes, dumaan na kami dito sa probinsya ninyo bago kami umuwi ng Maynila. Ay, pasensya na kayo, Alfie, ha, Agnes.
Hindi ako pinayagan ng doktor na magbiyahe. Dahil nga sa operasyon ko sa matres. Naku, nauunawaan po namin kayo, Inay. Kaya nga kami dumaan dito sa inyo eh. O, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Ay, maayos naman, anak. Mukhang wala namang magiging problema sa operasyon ko. O, pag pwede na kayong bumiyahe, gusto nyo? Sa amin na lang kayo tumira? Oo nga, Inay. Para hindi naman kayo nag-iisa dito. At para makasama ko na uli kayo. Oh, salamat sa inyo. Hayaan nyo. Pag-iisipan ko yan. Nasa honeymoon pa pala si Alfie at ang aking manugang. Opo, Mang Ponso. Kaya nga ho pinakiusapan niya ako na dalawin kayo para malaman niyo. Salamat sa iyo, Ronald. Isa ka talagang mabuting kaibigan ni Alfie. Lagi kang nariyan para tulungan siya. Lagi rin naman niya akong tinutulungan eh. Dahil nga ho, parang magkapatid ng turingan namin. Sana huwag magbago maganda ninyong samahan. Siya nga ho pala. Kumusta na kayo dito? Wow! Mukhang hiyang sa honeymoon ng best friend ko, ha? 3 weeks lang, tumaba na. Uy, naku, hindi lang ako, Wendy, no? Pati rin si Alfie. O talaga, tumaba rin si Alfie? Oo, mas mataba siya sa akin. Paano naman? Puro kain ng ginagawa namin sa Baguio, pati din doon kina Inay. Ay, nako, huwag kayo magpataba ng sobra. Baka mahirapan kayo magka-baby. Ay, oo, talagang hindi namin gagawin yun. Uy, pasensya ka na nga pala, ha? Abala yung pagdating ko. Naistorbo ka sa ginagawa mo. Ay, hindi. Tapos na ako maglaba ng mga damit namin. Ang bilis ko nga maglaba, di ba? Dahil ang gamit ko, Pride Detergent Bar. Ay, yan din ang gamit ko. Talaga? Oo. Ay, maiba ako. Mm. Ano na ang plano nyo ngayon? Magtatrabaho ka pa ba ngayong kasal na kayo? Ay, napag-usapan na namin yan noon. At napagkasunduan namin, magtatrabaho pa rin ako para makatulong sa aming kabuhayan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano yan? Overtime na naman, Alfie? Kailangan, Ronald eh. Alam mo na, may asawa na ako kaya dapat mas masipag. Baka naman mawalan ka na ng time kay Agnes. Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya nga, 2 hours lang yung OT ko eh. Para may time pa rin kaming dalawa. Siya nga pala, wala pa ba? Wala pa bang bungang honeymoon? Hindi pa namin alam. Aba, bilisan nyo na. Sabik na sa apo si mga Ponso. 3 months na nga pala akong hindi nakakabisita kay Itay. Kawawa naman siya. Hindi bale, maayos naman ang kalusugan niya eh. Sabi nga niya, alagaan mo raw ang iyong pamilya. Bro, nabanggit mo na ba siya kay Agnes? Hindi pa, pero sasabihin ko rin yun. Humahanap lang ako ng magandang pagkakataon. Ikaw ang umuwi na maaga at si Rafi ang nag-overtime. Oo, Wendy. Para pagdating niya, nakahanda na yung pagkain namin. Ito sana kumuha na lang kayo ng katulong. Ay, naku, sayang naman yung ibabayad namin doon.
Tsaka kaya ko pa naman gumawa sa bahay. Pag weekend naman, nagtutulungan kami mag-asawa sa mga gawaing bahay. Sweet talaga. Sana nga, huwag kaming... Oh, O, bakit tumigil ka sa pagsusulat mo? bigla kasi akong nahilo. Ha? Oh, siguro dahil kasi hindi ako nag-almusal. Pabira, oo. Bakit? Kasi ayoko nang amoy ng sinangag. Naduduwal ako pag naamoy ko. Ewan ko ba kung bakit ganun. Dati naman, paborito ko ang sinangag. Mabuti pa, samahan kita sa clinic natin ngayon. Para makahingi ka ng gamot sa hilo. At matingnan din ang dugo mo. Baka mamaya anemic ka na. Anong nangyari? Anong sabi ng doktor? May sakit ka ba? Anemic ka raw ba? Hep, hep, hep. Ikaw naman, oh. Sunod-sunod naman yung tanong mo. Kasi nag-aalala ako. Wala akong sakit. Magkaka-baby na tayo. Kaya ako nagkakaganito. Talaga? Oo. Magkaka-baby tayo? Magiging daddy na ako? Oo, sabi. Yes! Mga kapitbahay! Magiging daddy na ako! Magiging daddy na ako! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. At magkakaapo na pala ako? Natutuwa ako malaman yan, anak. Nay, alam niyo ba si Alfie? Nakakatawa. Nagsisisigaw pa doon sa mga kapitbahay. Abay, natural lang yun, anak. Dahil excited siya. Oy, paano ngayon? Papasok ka pa rin ba sa opisina? Opo. Hindi naman ako binawalan ng doktor. Binilinan lang niya ako na mag-ingat at palaging inumin yung mga vitamins na nireseta sa akin. Tama yun, doktor. Dapat talagang mag-ingat. Dahil panganay yan dinadala mo. At bago ka manganak, pupunta ako dyan, ha? Para maalalayan kita sa iyong pagsisilang. Mang Ponso, bakit narito kayo? Malaya na ako, Ronald. Talaga ho? Oo. Sa wakas, nabigyan din ako ng parol. Alam po ba ni Alfie na lalaya na kayo ngayon? Hindi ko nabanggit nung huling dalaw niya. Hindi pa naman kasi lumalabas ang parol ko noon. Ganun ho. Tumuloy kayo. Nakalimutan ko na kayong papasukin. Salamat. Si Alfie ho, nasa bahay nila. Wala kaming pasok ngayon. Inaalagaan niya si Agnes dahil malapit na raw kayong magkaapo. Ay, no. Salamat naman. Sandali ho, tatawagan ko lang si Alfie. Ronald. Bakit ho, Mang Ponso? Mamaya na lang kaya. Ho? Bakit ho? Nag-aalala ako. Alam na ba ng aking manugang ang tungkol sa akin? Hindi pa nga ho, pero wag ho kayong mag-alala. Paligay ko naman, wala kayong magiging problema sa manugang nyo. At saka, hindi kayo pababayaan ni Alfie. Han, si Ronald ba yung kausap mo kanina sa cellphone? Oo, Han. Nagtataka ako. Mula nung makausap mo siya kanina, natahimik ka na. Bakit? May problema ba siyang sinabi sa'yo? Wala, Han.
Oh, bakit ganyan ka? Parang ang lalim ng iniisip mo. Han, may ipagtatapat ako sa'yo pero sana... Huwag kang magalit ha. Bakit? Ba't ako magagalit? Bakit? Tungkol ba saan yun? Tungkol sa aking ama. Sa tatay mo? O di ba sinabi mo noon sa akin na matay na siya? Nagsinungaling ako sa'yo, I'm sorry. Ano? Buhay pa siya, Agnes. Sarili mong ama pinagkaila mo? Pero bakit? Nag-aalala kasi ako na iiwan mo rin ako. Huh? Tulad nung unang mga girlfriend ko. Nang nalaman nila yung tungkol kay tatay. Teka muna, hindi ko maunawaan eh. Bakit kailangan gawin mo yun? Hindi mo pa siya pinadalo sa kasal natin. Agnes, isang bilanggo ang tatay ko, Agnes. Ano? Pero ngayon, malaya na siya. Paano tatanggapin ni Agnes ang kanyang nalaman? Mga nagsiganap: Diego Bandido, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Agnes. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ang dapat sa iyo ay ihulog sa impyerno. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.